Sa nakaraang video natin ay nalaman natin na tuluyan ng umanib sa ating bida ang mga espiyang pinadala ng Kronos. Sa pangalawa ay nabunyag ang tensyon sa pagitan ng presidente ng Gold Bank at ni Roman dahil sa isyu na may kaugnayan sa kaharian ng Redford. Sa huli ay ipinakita ni Marcus Valentino ang kanyang katapatan sa Dimitri nang tanggihan niya ang alok ng presidente ng Gold Bank na talikuran ang kanilang panig. Sa labas nagngingit-ngit sa galit si Hoffman at iniisip kung paano nila nagawang tretuhin siya ng ganoon. Na marahil ay isang pagkakamali ang unang pag-target niya kay Marcus Valentino. Dahil matapos ang rebelyon sa Cairo at ang digmaan ng Kronos ay tiyak na mas tumibay ang ugnayan nila sa Dimitri. Kaya sa tingin niya ay mukhang tumanda na si Marcus Valentino. Naisipin niyang ipinagkakatiwala nito ang kinabukasan ng angkan niya sa mga ganitong kaawa-awang damdamin. Kaya sa anumang kaso ay wala na itong halaga sa kanya ngayon. Dahil ang susunod na destinasyon niya ay kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Gold Bank, kaya imposible na siyang magkamali dito. Dahil doon ay iniutos niya sa kanyang tauhan na bumalik na sila sa imperyo ng Valhalla. Samantala sa ibang eksena ay makikita na nakarating na sila sa Grand Mansion ni Muriel sa imperyo ng Kronos. Biglang nagulat naman si Hoffman nang muli niyang makita si Count Fabius sa imperyo ng Valhalla. Ipinaliwanag naman ni Count Muriel sa kanya na may nakatakda na siyang appointment bago pa dumating si Hoffman. Bago pa uminit ang sitwasyon ay nakiusap siyang sumunod sila sa kanya dahil ihahatid niya sila sa isa pang reception room. Nang makapunta sila sa reception ay kinamusta naman ni Hoffman ang ama ni Count Muriel. Tumugon si Count Muriel na napakalakas pa ng kalusugan ng kanyang ama at malamang ay kaya pa nitong bumalik sa aktibong serbisyo. Kaya matapos ang kanyang pagre-retiro ay araw-araw na lamang siyang nag-aalaga ng kanyang hardin dahil sa pagkainip. Dagdag pa niya na ipinasabi ng kanyang ama na nagpapasalamat ito sa regalo niya. Kaya tinanong niya kung saan niya nahanap ang napakabihirang halamang iyon. Tumugon naman si Hoffman at sinabi na walang bagay na hindi kayang bilhin ng pera sa mundong ito. Dahil malaki ang naging pagsisikap upang makuha na iyon para sa isang taong kasing taas ng kanyang katayuan. Dagdag pa niya na ang dahilan ng kanyang pagpunta sa House of Muriel ay dahil kay Roman Dimitri. Sinabi niya na ang lalaking iyon ay tuluyan ng nawalan ng katinuan. Dahil matapos niyang talunin ang imperyo ng Kronos ay naging mayabang na siya. Dagdag pa niya nang makipagnegosasyon siya ay tinakot pa niya siya gamit ang sarili niyang buhay. Dahil dito ay balak ng Gold Bank na ihiwalay ang duke ng Dimitri sa aspeto ng ekonomiya nito sa kontinente ng Salamander. Dagdag pa niya na narinig niya na ang pamilya ni Count Muriel ay kasalukuyang nakikipagkalakalan ng bakal sa pamilya ng Dimitri. Kaya seryoso niyang hinihiling na putulin nila ang lahat ng ugnayan sa kanila upang madurog ang ekonomiya nito. Kaya bilang kapalit ay bibigyan sila ng Gold Bank ng bakal sa mas mababang presyo at hindi nasisingilan ng interes sa anumang utang. Sa hindi inaasahan ay agad humingi ng tawad si Count Muriel dahil hindi niya matatanggap ang kahilingan na iyon, kaya nagulat si Hoffman. Ipinaliwanag niya na nais man niyang pumabor sa kanya, ngunit sa huli ay sila rin ay mga mangangalakal. Kaya pinaalam niya na una sa lahat ay ang bakal ng pamilyang Dimitri ay hindi mapapalitan. Dahil ito ang may pinakamataas na kalidad sa buong kontinente, kaya't hindi na pinapansin ng mga mandirigman ng Valhalla ang iba pa. Kaya kung ititigil nila ang pakikipagkalakalan ng bakal sa Dimitri ay mawawala sa kanila ang monopolyo sa merkado, kaya iyon ang unang dahilan niya. Naiintindihan naman ni Hoffman ang dahilan niya, ngunit iniisip niya kung hindi ba't hindi pa rin iyon sapat para talikuran nila ang Gold Bank. Dagdag pa niya sinabi ni Count Muriel na ang ikalawang dahilan ay mas mahalaga pa. Tinanong niya kung hindi ba ang House of Dimitri ang nanguna sa rebolusyon ng espada at ibinahagi ang kanilang kaalaman sa iba. At pinaalam niya na ang kanilang pamilya ay nabubuhay dahil sa kanilang mga mandirigma. Kaya kung lalabanan nila ang pamilyang Dimitri na siyang may tunay na daloy ng lakas mandirigma, tinanong niya kung ano sa tingin ni Hoffman ang mangyayari sa kanila. Dahil doon ay yumuko siya at sinabi na para sa kapakanan ng kanilang matagal ng pagkakaibigan na sana'y unawain nila ang kalagayan ng House of Muriel. Sa isip ng presidente ng Gold Bank ay nauunawaan niya kung bakit ganoon na lamang ang kumpiyansa ni Roman. Habang nasa karwahe siya ay naisip niya na isa na lamang ang natitirang kailangan niyang kausapin. Sa isip niya na ayon si Vincent ang dakilang mangangalakal ng kaharian ng alyansa. Nalaman niya na siya ay kapareho ng uri ng tao na katulad niya. Sinabi niya na hindi kumikilo si Vincent batay sa dangal bilang mangangalakal, kundi sa tubo lamang. Kaya naiisip ng ating bida na hindi lahat ay mangyayari ayon sa nais niya. Sinasabi rito na ang unang pagkikita ay nagkataon lamang. Ngunit ang ikalawa ay tanda na may nabubuong ugnayan. Ngunit ang ikatlong pagkikita ay maaari lamang na tadhana. Galit na tinanong ni Hoffman kung bakit nandito parent si Count Fabius na para bang sinusundan siya nito.
Nagsalita naman si Baron Vincent dahil pareho silang may itinakdang oras, kaya inayos niya ang isang pagpupulong para sa kanilang tatlo. Dahil mukhang pareho rin naman ang pakay nila rito. Samantala nag-meeting sila, pinaalam ni Hoffman kay Baron Vincent na tiyak na alam nito ang kanyang sitwasyon. Dahil tapos na ang ugnayan sa pagitan ng Dimitri at ng Gold Bank at wala na siyang balak na ibalik pa ito. Kaya iniutos niya na itigil na ni Baron Vincent ang pakikipagkalakalan sa pamilyang Dimitri. Kaya bilang kapalit nito ay tatanggapin ng Gold Bank ang pamilyang Vincent bilang kasapi ng Golden Line. Dagdag pa niya na ang Gold Bank ay isang institusyong nagpapautang. Ang pagiging miyembro ng Golden Line ay nagbibigay ng pondo sa bisa lamang ng kanilang pangalan. Kaya sinabi niya na isa itong bihirang pagkakataon. Dahil makakabili sila ng mga produkto sa mas mababang halaga at ipakikilala rin sa iba pang kaakibat na mga kumpanya. Dahil doon ay napaisip si Baron Vincent sa dami ng benepisyong maaari niyang makuha. Kaya sinabi niya na magandang alok ito at inaamin niya iyon, ngunit ang pundasyon ng kanyang pamilya ay nasa kaharian ng alyansa. Kaya hindi niya maaaring baliwalain ang mga implikasyong pampulitika. Dahil dito ay tinanong ni Hoffman kung hanggang kailan siya mananatiling nakakulong sa maliit na kulungang tinatawag na kaharian ng Frank. Sinabi pa niya na matutulungan niya si Baron Vincent na magtatag ng matibay na pundasyon sa Kronos o sa Valhalla sa halip. Dahil doon tinanong ni Baron Vincent si Count Fabius kung ano ang masasabi niya sa alok ng presidente ng Gold Bank. Nakangiting sinabi ni Count Fabius na napakagandang alok ang ibinibigay sa kanya ng Gold Bank. Dahil doon nabigla ang dalawang sakim dahil hindi nila inaasahan ang sasabihin ni Count Fabius. Kaya tinanong niya sa kanya kung ang ibig niyang sabihin ay ayos lang kahit pumabor siya sa Gold Bank. Tumugon naman si Count Fabius na walang balak ang Dimitri na bigyan ng espesyal na trato ang kanilang pamilya, at hindi rin nila kayang mag-alok ng mga kondisyong kasing ganda ng sa Gold Bank. Dahil doon ay makikita na Nenas ang matabang sakim dahil hindi siya pinaboran ni Count Fabius. Ngunit seryoso niyang tinanong kung sa tingin ba niya tunay na magkakapantay ang lahat ng kasapi ng Golden Line. Kaya sinabi ni Count Fabius na harapin niya ang katotohanan. Tinanong niya ito kung talagang naniniwala siyang ituturing siya bilang mahalagang kakampi hanggang sa huli. Dagdag pa niya na hindi ba't ganoon naman ang Gold Bank dahil nilulunok nila ang matamis at iniluluwa ang mapait. Dahil doon ay nagalit si Hoffman at sinabi na kailangan niyang mag-ingat sa kanyang sinasabi tungkol sa Gold Bank dahil lumago ang institusyong ito dahil sa tiwala at kredito. Sa huli ay ipinaalam ni Count Fabius na hindi kailanman pinagtaksilan ng pamilyang Dimitri ang mga taong binubuo nila ng ugnayan, na iyon lamang ang pangakong mayaalok niya kay Baron Vincent. Dahil doon ay tuluyan ng nagalit ang presidente ng Gold Bank at sinabi na huwag siyang magpadala sa mga walang kwentang salitang iyon. Kaya tinanong niya kung napagtatanto ba nito kung gaano kabihira ang pagkakataong maging kasapi ng Golden Line. Samantala sa isip ng matabang sakim ay mayroon siyang dalawang mahalagang alok, isa mula sa Gold Bank at isa mula kay Count Fabius. Ang alok ng Gold Bank ay may kasamang panganib ng pagtataksil at hindi pagkakapantay-pantay, samantalang napatunayan na ng Dimitri na naninindigan ito sa kanyang mga kakampi kapag nabuo na ang ugnayan nito. Kaya ang higit niyang kailangan sa ngayon ay isang kakamping maaasahan at hindi siya pagtataksilan. Kaya tumayo siya at sinabi kay Count Fabius na tatanggapin niya ang alok nito, dahil ang House of Vincent ay papanig sa Dimitri. Sinasabi rito na may mga taong nagkakamali ng pag-unawa. Ang mga praktikal na tao ay hindi kumikilos ng padalos-dalos. Dahil doon ay galit na galit si Boy Labo kay Baron Vincent at tinanong kung paano niya nagawang tanggihan ang kanyang alok. Pagkatapos nito ay pinagbantaan pa niya sila at sinabing tandaan nila ang Gold Bank dahil hihilahin niya si Baron Vincent kasama ang Dimitri pababa sa kapahamakan na magkasama sila. Dahil doon ay naging seryoso si Count Fabius at pinagsabihan si Boy Labo na itikom ang kanyang bibig kung ayaw niyang mamatay. Naiinis naman si Boy Labo dahil ilang taon lamang ang nakalipas ay todo bola pa si Count Fabius sa kanya, ngunit ngayon ay may lakas loob na itong umasta ng ganito. Kaya mariin niyang sinabi na tuluyan na raw siyang nabaliw dahil sa pagkampi sa Dimitri. Kalmadong tumugon si Count Fabius at sinabing siya ang tumatangging tanggapin ang realidad. Kaya pinaalala niya pa na kailanman ay hindi yumuyuko ang House of Dimitri na kahit pa sa imperyo ng Kronos. Dagdag pa niya na gaano man karaming ginto ang hawak ni Boy Labo pagdating
pagdating ng gabi, hindi nito malulutas ang lahat ng problema sa mundong ito. Sinabi rin niya na hanggang ngayon ay hindi pa lumalampas sa hangganan ang Dimitri, dahil sa katunayan ay naging maginoo pa sila sa usaping ito. Ngunit kung patuloy silang ituturing bilang kaaway ay mapipilitan silang gumawa ng sarili nilang pasya. Kaya malamig niyang tinanong si Boy Labo kung saan nito kinukuha ang kumpiyansang umasta ng may ganitong kayabangan. Dahil kung magpasya ang Dimitri na ipapatay siya, sa palagay ba niya ay iligtas siya ng minamahal niyang ginto. Sa sandaling iyon ay biglang namutla si Boy Labo, dahil naalala niya ang mga lihim na Dimitri assassination orders at alam niya kung gaano iyon kakilabot. Dagdag pa niya na kung wala silang balak na magsimula ng digmaan laban sa kanila ay dapat ibaba niya ang kanilang mga tingin. Dahil doon ay galit na ibinagsak ni Boy Labo ang pinto habang umaalis, dahil muli na naman siyang napahiya. Sinabi ni Count Fabius na wala nang magiging istorbo sa kanila, at tinanong niya si Baboy kung posible ba silang magkaroon ng maayos na pag-uusap sa pagitan ng mga pangunahing panig. Ipinaalam niya na ang pagputol ng ugnayan sa Gold Bank ay direktang makaapekto sa pamilyang Vincent, at syempre ay bibigyan nila ang mga ito ng nararapat na kabayaran. Makikitang seryoso siyang nagpalabas ng aura habang ipinapaunawa na hindi naman ganoon kalamig at walang puso ang Dimitri. Dahil sa matinding takot ay nagpasalamat ang matabang lalaki sa pagligtas sa kanyang buhay. Samantala sa ibang eksena ay sumagi sa isip ni Boy Labo na kahit ang pinakamakapangyarihang bansa sa kontinente, ang imperyo ng Kronos ay kinikilala siya. Gayunpaman naglakas loob pa rin ang Dimitri na hamakin siya ng ganitong kaiyahiya. Dahil sa sama ng loob ay ibinuhos niya ang kanyang galit sa ibabaw ng lamesa. Sa kanyang isipan kung sakaling harapin niya ang isang realidad na hindi niya kayang lutisin ng pera, itinuro sa kanya ng kanyang mga ninuno na hanapin ang nakatagong lihim ng Gold Bank, dahil hindi niya kailanman inaakala na darating ang araw na ito sa panahon ng kanyang pamumuno. Makikitang naglabas siya ng punyal at biglang sinugitan ang kanyang sariling kamay. Pagkatapos nito ay pinahid niya ang kanyang dugo sa harap ng kanyang mga ninuno na naglabas ng liwanag sa harapan nito. Ipinapahiwatig dito na isa sa mga dakilang misteryo ng kontinente ang pinagmulan ng Gold Bank, dahil walang sino man ang nakakaalam kung saan sila nagmula, ni kung paano nila naipon ang ganoon kalaking kayamanan. Ngunit may isang bagay na tiyak. Ang pinakaunang presidente ng Gold Bank ay hindi isang ordinaryong nilalang. Makikita na naman natin ang misteryosong armor ni Lord Alexander na umaapaw sa matinding aura sa paligid, kaya nagbigay siya ng galang at bumati rito. Sinasabi dito na sa wakas ay hinarap ni Hoffman ang tunay na kahulugan ng pag-iral ng Gold Bank, dahilan upang makaramdam siya ng kasiyahan. Samantala sa ibang eksena sa duke ng Dimitri ay isang buwan ang lumipas. Tinanong ni Marcus Valentino kung lumabas na ba si Lord Dimitri mula sa pandayan. Sumagot si Hans na hindi pa at sinabi na makipag-ugnayan na lamang siya sa sandaling lumabas ito. Dahil dito sinabi ni Marcus Valentino na siya ang dapat na unang makaalam kapag nangyari iyon. Pagkatapos nun ay tahimik siyang umalis na umaasang masisilayan niya ang bago niyang espada. Makalipas ang ilang araw ay palagi na lamang siyang nagtatanong kung hindi pa rin ba ito lumalabas hanggang ngayon. Sinabi niya kay Hans na hindi na siya makapaghihintay pa sa silid panauhin, at nakiusap siya na maghihintay na lamang siya sa harap ng pandayan. Ngunit humingi ng paumanhin si Hans dahil bilin ng kanyang young master na bawal itong istorbohin. Dahil doon ay nagalit ang adik sa espada dahil tahimik lamang naman siyang maghihintay roon. Sa isip ni Hans sa pagkakataong ito ay hindi pangkaraniwang matagal ang kanyang young master. Dahil dito ay nagsimula na siyang mag-alala sa mga nangyari sa kanyang lord. Dahil doon ay isinama niya si Felix at tinanong kung maaari niyang gamitin ang kanyang mahika upang silipin kung ano ang nangyayari sa loob ng pandayan. Kaagad namang sumunod si Felix at ginamit ang kanyang skill na detection. Bigla naman siyang nagulat sa kanyang naramdaman nang gamitin niya ang skill niya. Dahil sa loob ng pandayan ay umaapaw ang isang napakalakas na aura, dahilan upang magtaka siya kung ano nga ba ang nagaganap doon. Ang kapangyarihang iyon ay nagmula sa Fire Demon na nakuha sa ilalim ng walang hanggang kabundukan. Sa isip ng ating bida na kahit na nakagapos na ito sa kanya ay tumatanggi pa rin itong tuluyang mapasailalim sa kanyang kontrol. Kaya kung totoo man ang sinasabi na sila ay pinag-ugnay ng tadhana, kung gayon ay kailangan itong sumunod sa kanya ng walang pagtutol. Dahil doon ay hindi siya sumuko at ginamit ang Sacred Sinning Inferno Art, na
Naalala niya ang sinabi ng dwarf na ang Fire Demon ay isang kapangyarihang walang sinumang ganap na makokontrol. Dahil nang pahintulutan ng mga Diyos na umiral ang apoy sa mundong ito ay naging pinagmumula ng init at isa ring kalamidad na tumutupok sa lahat. Kaya ang payo niya sa kanya ay huwag niyang subukang kontrolin ang kapangyarihan nito, kundi tanggapin na lamang ang apoy bilang bahagi ng kanyang sarili. Sinabi na iyon ang tunay na likas na kalikasan ng Fire Demon. Nagtataka siya kung ang pagiging hindi mapigil nito ay tunay ng bahagi ng natural na kaayusan. Dahil doon ay mas lalo pang naging seryoso ang ating bida at itinigil na ang anumang pag-iisip ng kalokohan, saka nagpatuloy sa pagpapanday. Sa kanyang isipan ay palagi niyang nakukuha ang lahat ng kanyang ninanais. Habang nagpapatuloy siya sa pagpapanday ay ipinaalam niya sa Fire Demon Orb na siya lamang ang dapat nitong sundin. Samantala kalahating buwan na ang lumipas ay hindi pa rin sumusuko si Marcus Valentino. Tinanong ng tauhan ni Marcus Valentino kung marahil ay oras na upang bumalik sila sa kaharian ng Cairo. Dahil matagal na siyang nananatili roon kaya napapabayaan na ang mga gawain ng kanyang pamilya. Ngunit tumanggi si Marcus Valentino, sapagkat hindi siya maaaring umuwi ng ganito. Dahil hinihintay niya ang mismong sandaling iyon. Dahil hindi niya maaaring palampasin ang sagradong sandali para makumplito ang espada. Biglang may tumawag kay Marcus Valentino at binalita na sa wakas ay lumabas na si Lord Roman mula sa pandayan. Dahil dito ay natuwa siya at iniutos na agad silang pupunta sa kastilyo ng Dimitri. Samantala sa ibang eksena sa Dimitri Battleground, makikita na nagawa na ang kanyang bagong espada. Makikita rin na ang bagong niyang espada na gawa sa pamamaraan ng Fire Demon Orb, kaya sa wakas ay maaari na niya itong subukan. Makikita ang mga naunang espada na ginawa ng ating bida, ang Salamander, Blaze, at Darkness, na nagbago sa buong kontinente. Ang mga espadang nililikan ni Roman ay lalong nagiging perpekto sa bawat bagong gawa. Hindi lamang ito simpleng pagkakaiba sa teknik, kundi isang ganap na mas mataas na antas ng kahusayan. Sa isip ni Marcus Valentino na hindi niya man lang maisip kung gaano pa magiging kahanga-hanga ang susunod na espada ng ating bida. Humingi ng paumanhin si Hans dahil pagkalabas ng kanyang young master na si Roman mula sa pandayan ay dumiretso agad ito sa lugar ng pagsasanay. Dahil dito ang masayang mukha ni Marcus Valentino ay biglang napalitan ng lungkot dahil hindi niya agad makikita ang bagong espada. Sa isip ng ating bida na kahit sa dati niyang buhay ay hindi pa siya kailanman nakapanday ng espadang may ganitong antas. Marahil ay dahil ito sa apoy ng Fire Demon. Habang pinagmamasdan niya ang espada ay malinaw na nabubuo sa kanyang isipan ang isang bagong teknik sa martial arts na babagay sa Sacred Inferno Art. Tapos makikita na niyayakap niya ang naglalagablab na apoy at pinapadaloy ito sa kanyang espada. Pagkatapos nito ay ginamit niya ang kanyang unang teknik na flame at sinubukan ang lakas ng kanyang espada. Sa isip ng ating bida ay tatabunan niya ang kanyang mga kaaway ng nagngangalit na apoy. Makikita na nilikha ng ating bida ang ikalawang teknik na flame wave na isang apoy na may anyong buhawi, na mas higit ang lakas kumpara sa dati niyang sandata. Pagkatapos nun ay pinagsama niya ang kapangyarihan ng apoy sa iisang punto at tinusok ang lahat ng nasa harapan niya. Pagkaraan noon ay ginamit niya ang ikatlong teknik, ang Fiery Explosion. Ngayon ay pinakawalan niya ang sukdulang anyo ng apoy. Sa huli ay binaon niya ang kanyang espada sa lupa at ginamit ang ikaapat na teknik, ang Fire Demon. Sa lakas ng teknik na ito ay nabuo ang isang napakalaking bunganga sa lupa na tila tinamaan ng isang bulalakaw. Sinasabi dito na isa itong teknik ng espada na kahawig ng apoy ng Fire Demon. Isinilang sa tigang na lupain ng Dimitri, ang martial art na ito ay angkop sa isang pamilyang panday na namuhay kasama ang apoy sa loob ng maraming henerasyon. Bibigyan niya sana ito ng pangalan ngunit tumigil siya na para bang may naiisip pang iba. Sinasabi rito na ang apoy ng Fire Demon, isang pangalang akma sa kaluluwa ng Heavenly Demon na lumilikha ng pag-iral mula sa kawalan. Samantala sa ibang eksena tinanong ni Marcus Valentino kung natapos na ba ang espada. Sumang-ayon ang ating bida at sinabi na nasisiyahan siya sa naging resulta sa bago niyang espada. Masayang sinabi ng adik sa espada na alam niyang magagawa iyon ng ating bida. Sinabi ni Roman na gaya ng napag-usapan ay magkakaroon siya ng pagkakataong makita ang espada bago ang auction. Kaya kung makapag-aalok siya ng katanggap-tanggap na presyo ay maaari siyang maging may-ari nito. Ipinaalam ni Roman kay Valentino na iisang espada lamang ang balak niyang isumite sa auction. Sa isip ni Valentino na ito ang bagong espadang ipinande ni Lord Roman at hindi niya maiwasang mamangha sa pambihirang ganda nito. Tinanong ni Marcus Valentino kung hindi masyadong bastos kung maaari ba niyang gamitin ang panukat ng espada, at agad namang pumayag ang ating bida.
Makikita na habang ginagamit niya ang panukat, nasa isip niya na gaya ng Blaze ang mana resonance nito ay madaling lumalampas sa antas na 10. Iniisip niya na sa ganitong uri ng espada ay magkano kaya ang kakailanganin niya upang manalo sa bidding. Dahil ang Blaze ay umabot ng 1,200 ginto. Kung gayon ay marahil ay 2,400 na ginto. Ngunit binawi niya agad ang kanyang sinabi dahil pakiramdam niya ay hindi iyon sapat. Dahil doon ay tinanong niya kay Roman kung maaari bang itanong kung ano ang pangalan ng espadang ito. Tumugon naman ang ating bida na pinangalanan niya itong third no name. Lubos na nagulat si Marcus Valentino dahil isa itong espada na hindi mas mababa kaysa sa Blaze, ngunit third no name ang itinawag niya rito. Ipinaliwanag ng ating bida na ang isang napakahusay na espada ay nararapat sa isang dakila at marangal na pangalan. Sa 4 na espadang ginawa niya sa pagkakataong ito, ang third no name ang unang eksperimental na piyesa para sa huling espada. Ipinaalam din niya na binigyan niya ito ng kahulugan sa mismong proseso ng paglikha, kaya mas espesyal ito para sa kanya. Tinanong ni Valentino kung sinasabi ba niyang sa 4 na espada, ang third no name ang huling napino. Sumang-ayon si Roman dahil kumpara sa 4 na sandata, ito ang pinaka hindi paganap na kumpleto at may pinakamababang antas ng pagkakabuo. Ipinaliwanag niya na ang serye ng no name ay ilang antas na mas mataas kaysa sa Blaze pagdating sa craftsmanship at performance. Dahil sa matinding pagkamausisa ay tinanong ni Marcus Valentino kung maaari ba niyang makita ang ika-4 at huling espada, na agad namang kinasang ayunan ng ating bida. Sa isip niya ay tila nasisilayan niya ang pinagpalang langit, sapagkat may ganitong uri ng espada palang umiiral sa mundo. Ngayon ay lubos na niyang nauunawaan kung bakit tinawag ni Lord Roman na eksperimental ang serye ng no name. Dahil upang makalikha ng ganitong uri ng kayamanan ay maging ang mismong proseso ay kailangang ituring na isang anyo ng sining. Dahil dito ay maglalaban-laban ang mga collector upang makakuha kahit isang espada mula sa serye ng no name, kahit pa magbayad sila ng mas mataas na halaga. Dagdag pa niya ang simbolikong halaga pa lamang ng prosesong naghahangad ng perpeksyon ay sapat na upang gawing napakahalaga ang third no name. Nagsalita si Roman at sinabi na ang pangalan ng huling espada na kanyang ginawa ay Disaster. Sa isip ni Valentino ang Disaster ay isang obra maestra na lampas sa abot ng karaniwang mortal. Dagdag pa niya maaaring hindi niya kailanman mapasakamay ang Disaster, ngunit tiyak na makukuha niya ang third no name. Bigla siyang napahinto at napaisip kung bakit hindi isinama sa auction ang espada ng ating bida na Darkness. Samantala sa ibang eksena makikita si Rodwell na nagtataka kung bakit ibinibigay sa kanya ng kanyang kuya ang dati nitong espada. Sumagot naman ang ating bida na naniniwala siyang siya lamang ang maaaring umalili sa kanya kapag wala siya rito. Kaya nais ng ating bida na ipagpatuloy ng kanyang kapatid ang simbolo ng Darkness. Nagtataka naman si Rodwell kung bakit mawawala ang kanyang kuya matapos niya itong bigyan ng espada. Sinabi niya kay Rodwell na ang Dimitri ay nasa gilid ng bangin. Dahil kung otres sila kahit isang hakbang lamang laban sa Kronos, haharapin nila ang isang miserableng wakas mula sa mga walang awang kaaway. Kaya kailangan nilang protektahan ang kanilang pamilya. Dagdag pa niya na kahit wala na siya ay nais niyang ang presensya niya pa lamang ay sapat na upang magbigay ng kapanatagan sa mga tao. Dahil siya ang dapat maging tunay na haliging mapagkakatiwalaan ng lahat. Tumugon naman si Rodwell na alam niyang halos imposible na iyon. Dahil gaano man siya magsikap ay hinding-hindi niya kailanman lubusang mapapalitan ang kanyang kuya. Ipinaalam ng ating bida na mula sa sandaling iyon ay ipapasa niya sa kanya ang Fire Demon. Ipinahayag niya na ang Sacred Inferno Art ay nagpapahintulot sa magkaparehong dugo na magbahagi ng init nito. Dahil kabahagi niya ang kanyang dugo kaya naging posible ang bagay na iyon. Dagdag niya pa na isa pa lamang itong maliit na binhi sa ngayon, ngunit kung aalagaan niya ito ng maayos ay maaari niya itong gawing mas malakas kaysa dati. Seryosong ipinabatid ng ating bida sa kanyang kapatid na nasa kanya na ang pasya kung nanaisin niyang maging mas malakas pa kaysa sa nakaraan. Dahil doon ay nagpasya ang kapatid niya na gagawin niya ito. Kung nangangahulugan man itong mas lalakas siya kapalit ng anumang kapalit, kaya handa niya itong tanggapin. Sa huli ipinaalam ng ating bida na ang martial art na ituturo niya sa kanya ay tinatawag na Blazing Flame Sword Art. Abangan sa susunod na video natin kung ano ang mga kaganapan. Dahil malalaman natin na sa pangalawang pagkakataon ay naglaban ang Demon ng Dimitri at ang Flash ng Dimitri sa isang duelo. Malalaman din natin na nagsimula na ang auction para sa pagbebenta ng bagong espada ng ating bida na umabot sa halagang ilang libo ginto. Sa nito pumunta ang ating bida kasama ang kanyang hukbo sa teritoryo ng Kronos Empire upang tugunan ang mga hindi magagandang gawain nito.